Good morning and a blessed Good Friday 2026 sa ating lahat. Okay? So right now, meron po tayong pag-uusapan na napakahalaga. Okay. Ito po yung mangyayari after the rapture, yung marirealize ng mga tao na nag-i-ignore sa gospel nitong church age. Again, ulitin ko, ito ay tungkol doon sa mga tao na pinagtatawanan yung mga nangangaral ngayong church age. Sapagkat, ito pong gusto ko sabihin, pagkatapos po ng rapture, there will be a great realization na ikaw ay na-left behind na. Naiwan ka dahil inakala mo na makakasama ka dahil sa good works mo, sa religion mo, 'di ba? Sa mga pwede mong gawin sa Diyos, nagkaroon ka ng maling perception. Okay, another group na mga maiiwan yung mga walang interest sa gospel, yung mga pinagtatawanan yung mga nangangaral dahil wala silang interest sa sinasabi. Sabihin na po natin yung mga unbelievers, yung mga hindi naniniwala ngayon. Pero meron po silang idea, nakakarinig po sila sapagkat merong mga nagsasabi, merong mga nangangaral sa kanila. Problema nga lang po ini-ignore nila. Ano po ba ang pinakamangyayari? Although tayo mga Kristiyano, we are very confident na ito po ay hindi na po natin daranasin, no? Dahil ayon po sa Biblia, bago pumasok ang 7 years of tribulation, dadagitin na po tayo ng Panginoong Hesus. Yan po ay kanyang dakilang pangako at yan po ay tinitindigan po natin. We are a pre-trib rapture believer. Matibay, hindi lang po sasabihin na, hey, you are a pre-trib believer. Para po sa akin, ako po ay matibay na pre-trib believer ever since na inaral namin ng eschatology. Wala na pong ibang view na sasapat o swaswak ng husto maliban sa pre-trib. Other views, marami na pong makokontrang mga verses. At alam naman natin, ang Bible po ay maayos. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Hindi po siya Diyos ng kaguluhan. No, kaya alam nyo, hindi ko pinapansin yung mga nagko-comment dito sa sabihin niya na hindi, papasok tayo sa tribulation maski Kristiyano. Hindi ko pinapansin yan. Okay, kaya kung magta-type kayo ng pagkahaba-haba, hindi ko po papatulan yan. Mahina po ako sa debate. Pero ang alam ko lang yung katotohanan taglay ko, sinasabi ko lang po. Paniwalaan nyo, check, maganda. Pag hindi nyo pinaniwalaan, bad for you. Pero kung talagang tinanggap mo naman si Kristo as Lord and Savior mo, ira-rapture ka naman din niya. Kahit hindi mo paniwalaan yung pre-trib. Totoo po yan. Kasi ang salvation natin si Christ. Okay? May nagtanong kasi sa akin, okay, pasok ko na rin po ito, no? Halimbawa, hindi naniniwala sa pre-trib rapture kanya. Ang paniwala niya mid-trib, kaya post-trib. Pero naniniwala naman kay Christ as the only sacrifice. Mararapture ba siya? Of course. Ito naman, tignan mo naman to ngayon. Hindi ka naniniwala sa pre-trib, pero naniniwala ka na si Kristo lang ang daan sa langit. Mararapture ka pa rin. O di magkakapayaan sa langit niyan. O kita mo, na-rapture ka rin. Oh. Dati hindi pinaniniwalaan yung pre-trib. O yan, nakasama ka. Di ba, bongga yung ganon? Maganda yon, oh. Kakaroon ng parang biruan ng mga believers na pagdating doon. Pero mga bagay na ganyan, alam nyo, mga ano lang yun, mga bagay na minor. Hindi naman natin pag-aawayan yan, no? So ngayon, ang importante po ngayon, alam natin na may rapture, no? At alam nyo, kahapon, ayon sa pagkakaintindi ko, yung war na yan, hindi na po maganda yung naging epekto, no? Sa iba't ibang lugar. Pero may magandang balita rin naman po dahil yung Iran, piniyagan naman ng Pilipinas na, alam mo na, para patuloy pa rin, parang yung dating relasyon pa rin na hindi naman po nasira, no? Hindi naman po ako masyadong updated dun sa mga ganyan pero mas updated ako dun siyempre yung nangyayari sa Middle East. Pero kasi po talagang nakikita ko may escalation po talaga na alam natin na ito po yung tinatawag natin na war. Sabi ng iba, ito na yung Gog and Magog nasa Ezekiel. Pero hindi po ito yung Armageddon kasi maraming nalilito dyan, no? Hello, hindi po yan. Armageddon po yung si Antichrist yun, lalaban kay Jesus sa huling panahon, no? Yun po yung bago mag-umpisa yung kingdom niya ng 1,000 years dito. Yun. So, ayun po yun. So, kung po natin ikalilito yun, sa ngayon, ito pong gera po dito ay
talagang ayan po ang makikita po natin na parang orasan natin sa second coming, no? Okay. Kasi ang rapture po kasi meron po tong tinatawag na doctrine of imminency. Ibig sabihin, pwede siyang mangyari ng anytime na hindi mo siya inaasahan. Kaya nga po, if you are a believer of Jesus Christ, napakagandang maisip na anytime kahit ano ang ginagawa mo, tataas ka na lang, dadagitin ka niya, no? Talagang mawawala ka dito sa mundong ito. Magugulat na lang yung mga tao. Nasaan ka na? Nasaan na tayo? No? So, yan po ang mangyayari. At ang second coming po, ito po ay yung, yan, marami po nakapaloob na sinyales dito. Pero yung mga nangyayari po ngayon dito sa mundo, sa Middle East, pwede mong iakma dyan yung mga sinyales ng second coming. Believe me, ngayon, kung nakikita mong natutupad na, makinig po mabuti, importante po to, kung nakikita mong natutupad na yung mga senyales ni second coming, ibig sabihin, kung nakikita mong na malapit nang matupad yung mga signs ng second coming, okay, ibig sabihin lang po nito, isang bagay lang po, mas malapit nang matupad, or should I say, mas malapit nang maganap yung pagtagit sa atin. No? So, talagang it's a matter of biglaan po talaga to, no? Huwag ka magtaka kung itong araw na ito mamaya, no? Hindi mo alam eh. Pero importante po, ito pang isa, kukorek ko lang po yung ibang Kristiyano rito. Tinanggap na si Jesucristo, sigurado, kasi ayan po nakalagay sa Bible. Hindi sa pakiramdam mo ang basis mo, kundi ano yung nakasulat sa Biblia. Okay? Nakalagay sa Bible, believe in the Lord Jesus and you will be saved. May bonus pa nga pati household mo di ba? Ibig sabihin, susunod yan. Doon pa lang po handa ka na eh. Kaya yung iba nagsasabi, maghanda kayo, ganun. Maghahanda, rapture. Rapture po imminent. Pero nung na-born again ka, nakahanda ka na noon. Kasi ang kaligtasan mo hindi sa works mo. Kasi ang kaligtasan mo nandoon sa ginawa ng Panginoon sa'yo. At kung alam mo yung ginawa ng Panginoong Jesus sa'yo, kumpiyansa ka na anumang oras dadagitin ka. It's about His love. Okay? And this is perfect love. Not that we love Him. Ang pinagmamalaki natin dito ay yung ginawa niya sa atin. Yung pag-ibig niya sa atin. Hindi yung pwede mong ibigay sa Kanya. Kaya ngayon po, Good Friday, yan, kino-commemorate ng mundo. Nakakalungkot lang po, meron silang isang araw lang to commemorate it. Tayo mga Kristiyano, tayo mga born-again believers po, no? The true believers of Jesus Christ, araw-araw. Ingay po yung mga aso. Naku, sorry po huwag kayo magagalit. Araw-araw sa atin po. Araw-araw po, napakahalaga sa atin ng ginawa ni Kristo sa cross. Hindi lang isang day, no? O isang week. Kaya nga, 'di ba, Holy Week nga po. Pero gamitin natin ito to commemorate what He has done for us, what He had accomplished for us on the cross 2,000 years ago. At makikita po natin ang pag-ibig niya. Lalo po nating mararamdaman sa buhay natin. Madali nating ma-share sa ibang mga tao. Kaya nga po, sabi ko nga po, ang katotohanan po ni Jesucristo ay masusumpungan sa bawat nananampalataya sa Kanya. Dahil wala naman tayong pinagmamalaking mabubuting gawa natin na pwede nating ipagmalaki, kundi ang may pagmamalaki lang natin yung ginawa ng Panginoon sa atin 2,000 years ago. Okay? So, may epekto po yun. May epekto po yun. Dahil doon, naligtas ka. Amen? Nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At dahil doon, tiyak makakasama ka sa rapture. Kasi ang ira-rapture po ni Jesus, yung mga nagtiwala doon sa tinapos niyang gawa sa cross. Hindi nagtitiwala sa sariling kakayanan, hindi nagtitiwala sa sariling relihiyon, at hindi nagtitiwala sa kanumang mabubuting bagay na maaring ma-produce niya o magawa niya. Yan po ay kapalaluan at pagmamalaki, at hindi yan sinasang-ayunan ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Sapagkat sa Biblia nakalagay lang po, humble yourselves before Him and He will lift you up. Pwede mong sabihin dyan, He will lift you up, ira-rapture ka niya. Okay? Pwede mong i-ano yun kasi, yes. Okay? So, yan, salamat po ng marami at yes, we're waiting for the Lord
na mag-a-appear, nakasuspend sa langit at dadagatin tayo. Mga ka-good vibes, subscribe na. God bless po. Thank you.